During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa eh. Alam mo ni majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. You know, under Senator Soto, hindi Wag na ganun. pare. Pastusan na tayo dito eh. Nire-respeto kita. Don't do that to yourself. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of It's not that, you know, under Senator Soto, hindi Wag na ganun. pare. Pastusan na tayo dito eh. Nire-respeto kita. dinner with the President. Ano po ba ang napag-usapan? Meron po bang kinalaman sa doon sa Senate leadership? Or ano pong direktiba na pagpasa? Direktiba? Opo, meron po ba siyang pinili? Ba, hindi niya pwedeng utusan ng senador. Magkahiwalay kami ng ano lang yun. Una, bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung pong paanyaya ng ating mahal na Pangulo. Lagi naman po yan, magmula po nang ako ay naging senador, lagi pong may paanyaya ang Pangulo para makasama siya sa hapunan. Pero wala po doon na nangyari na pinag-usapan ang nangyari sa Senado at hindi rin po napag-usapan kung kami ay uutusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat niyang utusan dahil hindi naman po kami sa ilalim niya. Yung pong dinner ay may kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na patungkol po sa Senado. Wala po. Ang event charter change. Wala po. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit. Kasi parang casual po na nakakahiya naman magbanggit ng politika. Yung pinag-uusapan, mga anak ko. Tinatanong ng Pangulo, kamusta yung mga anak ko, kamusta yung asawa ko. So parang ang hirap po magpasok ng politika. Kanina umaga sir, na-interview ko si Senator Pangilinan. And he said po sir na ang nag-reveal daw po sir ng kudeta against Senator Mix is yung quote-and-quote artista block sir, which is yung mga maybe mga lawmakers na dating naging artista sir. And ang nag-trigger daw nun sir ay yung hindi daw po pagpayag ni Senator Mix na mag-attend virtually si Senator Bong Revilla dahil dun sa pagbuka ng wound niya sa paa. Do you confirm this, sir, na kayo po or may some sort of naging factor po yun sa pagka-oust ni Senator Mix? Una sa lahat, wala akong reklamo kay Senate President Migs as the Senate President. Wala akong totohanan sumusunod ako dyan Okay naman si Migs Yung nangyari, alam nyo, kami ng PDP, 4 kaming PDP. Okay. Ako, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Tolentino. Kami ay isang partido, kaya ang boto namin ay isa lang. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit nagkaroon ng naging emosyonal siya sa pangyayari. Kasi talaga namang para sa akin, at alam ko naman yung nangyari dahil ako ang acting presidente ng PDP. Alam ko kung ano yung nangyari sa aming block. Sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat yun ang boto ng lahat. Kaya nung kinausap namin si Bato, wala naman siyang nagawa. Wala na siyang nagawa. Kasi kailangan mamili siya, partido o yung kanyang matatawag natin na pakikisama kay SP, Migs.
Siyempre, nanaig yung pagiging party man niya. Kasi yun ang adhikain ng PDP. Kailangan sumunod ka sa sinasabi ng partido. Yun po ang napagdesisyonan namin. Kaya yung artista black o anong black yan, hindi po. Partido po namin ito ng PDP. Siguro po ang pwede nating tanungin dyan, yung mga veterano dito sa Senado. Kasi kung ang ganyang mga hakbang, hindi po yan pwedeng mag-umpisa sa amin na mga neophyte. Ano? So, siguro sinabi naman din po ni Senator Chis Escudero, yung ating SP ngayon, na sinabi naman po niya na siya talaga ang nag-umpisa ng mga hakbang, siya ang kumausap sa mga senador. Opo, kaya siguro po sila na lang po ang tanungin natin, yung mga veterano po dito. Pero kayo, sir, ba ang kasukal po mo, sir? Kayo po, anong personal niyo po reason bakit po sa tatlo kayo, isa ka na dun sa boto sa bumoto, sir, for Senator Chis? Siguro ito po para kasi hindi naman po naging unfair sa amin si SP Migs Siguro sa amin na lang po yung rason namin na sabi nga ni SP Chis yung mga ganitong mga pangyayari, hindi naman tayo kailangan magpaliwanag. Sabi niya, basta kung ano yung rason natin, yun na yun. Basta ako, ito po ay desisyon ng partido. Hindi po ito isang desisyon ng isang tao. Kung ano man ang sana ang hinihingi namin, wag naman masyadong kawawa naman si Bato. Kasi wala namang kasalanan si Bato. Si Bato sumunod lang sa partido. Sana maintindihan natin na meron pa dito sa Pilipinas na mga totoong partido politikal na talagang sama-sama. May I take the Yes. floor? Yes, our distinguished colleague from I Cavite just is want to recognized. let you, to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, This is just a mere parang consideration. Ako, I don't mind for humanitarian reason. I mean, ako, I don't mind. Ako so far, in the past 2 Congress, perfect attendance ang inyong lingkod. Never been late, never been absent. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. Present during hearings. I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may kulang na lang po wheelchair, Mr. President. Well, with due respect to our distinguished colleague, the rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. Pagkaganyan, pwede yan online or is bedridden. Were lax. But the rules is very specific. It is only for contagious diseases. But due to humanitarian reasons, because he had his operation last week that he could not stand up, we allowed it. However, he attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us. And he joined us last Wednesday. To be very fair about it, he did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Yeah, Mr. President, just to put on record, if Mr. President, may I take the Yes. floor? Yes, our distinguished colleague from I Cavite just is want to recognized. let you, to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, This is just a mere parang consideration. Ako, I don't mind for humanitarian reason. I mean, ako, I don't mind. Ako so far, in the past 2 Congress, perfect attendance ang inyong lingkod. Never been late, never been absent.
Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa eh. Alam na ni majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Yeah, just a reminder, Your Honor, no? I've had a perfect attendance since 1998. I have not been absent from session since 1998. For the record, I must have the longest record of appearance in the legislature. When times I'm sick, times I don't feel good, times I'm also bugbog sa trabaho, but I try to make it a point to be here to show our commitment. But the rules is very clear, and I leave it back to our chairman of the Committee on Rules to make the motion or the manifestation so that we are clear with the rules. You know, under Senator Soto, hindi ganun. Pastusan na tayo dito eh. Nirespeto kita. Don't do that to yourself. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of You know, under Senator Soto, hindi ganun. Pastusan na tayo dito eh. Nirespeto kita. Pinipigilan na siya ng ibang mga senator eh. Kasi nagsasalita doon yung Senate Chief Subiri. Ayaw niyang payagan. Alam mo, yung mga ibang senador ang nagtatanggol kay Bong Revilla. Sinasabi, sandali, intindihin naman natin ito. Kasi ang dahilan daw ni Subiri, naka-attend ka ng isang event, bakit di ka maka-attend dito sa Senate? Sinasabi nga ho nila, dahil doon sa event na inatinan niya, namaga yung paa niya. Okay? So, pumunta pa rin si Bong Revilla. Nagpunta pa rin siya. Okay? Tapos, nung pagpunta niya, sinabi niya na kung pwede yung susunod para gumaling. Kasi habang iginagalaw mo yan, namamaga yan, ibig sabihin, lalong tatagal yung healing process niya. Lalong tatagal yung paggaling. Kaya nga, kesa na itulog mo ng isang, halimbawa, pag may sakit ka, itutulog mo ng isang malupitang tulog para gumaling ka na. Kesa dun sa hindi ka natutulog, tuloy-tuloy mo pa rin yung trabaho mo. Lalong hindi gagaling. So nagpunta na nga siya dyan para ipakita na willing naman ako pumunta, pero yung mga kapwa senador niya ay nagsasabi na wag na natin munang paatinin ito dito, pwede naman siyang i-zoom. Ngayon, parang napikon ata ito si Subiri na parang nagdi-disagree sa kanya yung ibang mga senador. Parang kinakambihan si Bong Revilla. Ngayon, hindi pa nakatiis si Subiri, nilapitan niya pa. Bastos din talaga eh. Hindi, sabi nga hanggang hindi ka daw nakokoma, gago ka pala. Antay mo pa talaga makoma bago hindi umating yung tao. Pag nakoma na yan, hindi na talaga makaka-atin yan forever. So yun lang ba ang dahilan nun? Kailangan makoma pa yung tao para hindi siya maka-atin? Pag nakoma yan, wala na yan. Dapat nang palitan yan. Hindi na yan capable na maging senador kung nakoma yan. Diba? Anong tawag nyo dyan? Ito si Subiri, talaga nga namang medyo no? Hindi ko alam kung napipikon siya dahil ayaw sumunod nung pinagtanggol nung mga ibang senador si Bong Revilla. Pinagtanggol kasi. Pag makikita nyo yung buong video, pinagtanggol yung ibang senador ito si Bong Revilla eh. Sinasabi nila na, sandali, bigyan naman natin ng ano yung tao. Hindi naman biro yan eh, major operation yan. Panoorin nyo pa ito ha, paulit-ulitin natin. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of You know, under Senator Soto, hindi ka na pare. Pastusan na tayo dito eh. Hindi na respeto kita. Alam mo, muntik-muntigan na siya dito. Kapapanood ko pa naman yung mga action film ni Bong Revilla. Pag sumapak yung kumaganon-ganon yun. Talagang nilapitan niya pa. May coma ka ba? Hindi, alam mo yung, minsan talaga, English lang to, kaya mukhang sosyal. Pero pag tinagalog mo, may coma ka ba? Doon ka lang mag-absent pag may coma ka. Pag na-coma ka, doon ka lang mag-absent.
Pag wala, wag muna. Oh. Ganon kabastos yun. Instead na, alam mo yun, I understand. Kasi meron na nga, ikaw kaya, sabihan ka ng ganun, di ba? May sakit ka na nga. Nagpapaalam ka kung sakali, pwede bang i-zoom na lang. Dito nga sinabi niya, hindi, okay lang, kahit hindi na. Kaya lang, pinaglaban si Bong Revilla ng ibang mga senador eh. Sasabihin mo doon sa tao may sakit. Bakit? Nakoma ka na ba? Pag nakoma ka na, tsaka ka na wag pumunta dito ha. Pag hindi pa, diretso. Kasi alam mo kung bakit? Balita ko kasi, nung January pa lang, meron nang nangangamoy na kudita. Pero hindi si Chis Escudero, si Jinggoy. Si Jinggoy, siyempre kaibigan ni Bong Revilla. So may girian na between Jinggoy and Subiri na nakatago lang, hindi masyado napapansin. At siyempre, lahat ng kaibigan ni Jinggoy, niyayari nito ni Subiri. Tayo wala tayong kinakampihan dito Wala tayong kinakampihan dito. Ang atin lang dito, medyo to si Subiri, bait-baitan pagkaharap ng media. Di ba parang ang bait-bait niya na parang alam mo yung si Edo Manzanong style? Mabait si Edo Manzano ha? Ibig sabihin, bakit si Edo Manzano? Mabait si Edo Manzano sa personal Di ba sa pelikula, parang mabait siya tapos siya pala yung magiging kontrabida? Kasi yung itsura niya parang mabait pero nagiging kontrabida. Parang ganun si Subiri. Di ba? Si Subiri pala, parang ganyan. Nung ang bait-bait, di ba sinasabi niya pa nga lagi sa media na kilala niyo ako. Ako ang pinaka, friendly sa inyo. Ako yung pinaka, maano sa inyo. Yun lang pala dun sa Di ba? Hindi naman pala pambira. Sabi nito, kahit saan paikot-ikutin, mali si Subiri. Oo, mali talaga. O sabi nito, wag na si Edo Manzano, si Paulo Contis na lang. Ang sample. Hindi. Pasensya na, hindi ko kasi kapanahunan si Paulo Contis Kapanahunan ko yung mga panahon nila Eddie Garcia, sila Edo Manzano. Si Edo Manzano magaling yan pagka naging bida, parang ang bait, di ba? Pero pag naging kontrabida yan, may pelikula si Edo Manzano at saka si Bong Revilla Parang na kung saan si Edo Manzano kontrabida, tapos si Bong Revilla yung bida. Grabe, no? Panoorin pa natin. Are you in coma? Alam mo, buti nga dito sinabi na ni Bong Revilla tama na, nakakabastos ka na. Instead na sinagot niya na, hintay mo pa ako makoma bago abay putang ina. Ganun na pala dito, kailangan mo nang makoma ako. Ano to? Buti nga hindi humirit yan asa na yung yung 12 billion. Balita pa nga namin 15 billion Yung 12 billion napunta sa Comelec. Buti hindi siya umirit ng ganun, Buti na lang. Undersetter Soto, hindi ganun pare. Bastusan na tayo dito Nire-respeto kita. Are you in coma? Nakikita niyo yung ibang mga senador, nasyak sila kay Subiri kasi bastos Jay Guevara, galit na galit ka na naman kay Maharlika, yari ka na naman, sasabihin na naman nila, diniktahan kita. Ba't ka ba galit kay Maharlika? Mamaya meron ako ipaparinig sa'yo Pero paparinig ko rin dito. Mamaya na yan. Kailan ba ito nangyari kay Subiri? Siya pa ang Senate President nito I think 2 days before mangyari yung kudita. Pero hindi talaga ito ang dahilan.
Hindi ito ang dahilan. Kaya lang lumabas ito ngayon, nag-trending tong video na to kasi nga po, yung iba yung pinapakitang mukhang mabait. Si Subiri sa publiko pero hindi ba may paiyak-iyak pa. Bayani pa siya. Hindi naman pala ganun ang tunay niyang kulay pag nasa Senado. From Edu Manzano, nagiging Paulo Cortez daw. O sabi nito, Banat, mayayakap ka rin ba sa misis ni Subiri given the chance? No. Sa misis ni Cheese, pwede pa. Huwag ganun, di na siya ang Senate President eh. Ang yayakapin ko na lang, yung asawa ng Senate President, kayo naman. Ngayon ako, alam mo, Subiri, meron tawag dyan, sabi nitong isang natin, karma is real, sabi. Hindi, kayo ho ba? Sa tingin nyo, ito isa sa mga nag-trigger sa mga senador? Ha? Posible kaya na napuno na yung ibang mga senador at sinabing tama na yung pagpa-power trip mo, Subiri, tama na, panahon na para palitan ka na. Oh, ito naman isa, sabi niya, Byron Chrysler. Ayoko yan, kapangalan ko yan ni Byron Chrysler. Sabi ni Alexa G, posible. Oh, anong posible? Posible na nakita nila yung kabastusan at pagiging rough ni Subiri, kaya yun. Ako. Malamang yan ang nag-trigger, boss. O yun, sabi ng iba, malamang yan daw nag-trigger. Doble cara pala si Subiri. Oo nga eh. Sabi nila, pag angel ang muka, devil ang ugali. Uy, wag ganon. So, yung mukha ko, mukhang devil pero angel pala. Oh, isa na yan sa dahilan. Ayun, pwede, possible, pwede. Oh, bakit di inethics ni Binay? Ay, wala, malabo yung kaibigan niya si Binay. Very disrespectful naman ang ginawa ni Subiri. Naku. Hindi medyo may pagkabastos nga ito. Kasi pwede naman kayong hindi gawain to ng mga senador. Dapat alam mo, itong si Subiri, gawing na lang to, tambay. Mas maganda pa siguro maging tambay na lang ito eh. Diba? O kaya maging teacher o principal. Isipin mo kunwari naging principal ito si Subiri, sabi niya. Estudyante, koma ka na ba? Kung hindi ka pa koma, pumasok ka. Buti na lang talaga hindi ito naging principal ko nun, tsaka teacher ko. Antakin mo, kung aantayin pa makoma ka. Alam niyo ba ibig sabihin ng koma? Komatos. Komatos ka! Bago ka hindi pwedeng pumasok. Komatos di na bumabalik yun sa dati. Sa pelikula meron. Pag niyakap ng mga mahar nila sa buhay yun. Diba? Pero yung pambihirang buhay ito, wala na. Talagang tulala ka na. Ganyan ka na lang. Pwede ka nang hindi umatin. Gago, hindi ka na dapat maging senador nun. Diba? I want to thank from the bottom of my heart the members of the Office of the Secretary, Secretary Ray Bantug, Legislative, Administrative and Finance Services, of course, Attorney Mavic, External Affairs and Relations, the Office of the Sergeant at Arms, my dear friend, my loyal friend and good friend, General Angkan, who ensure the security of the Senate, and of course, the staff of the senators who are all crucial to every step of lawmaking, to the whole Secretariat. Mabuhay po kayong lahat. I love you guys, you know that. So as Senate President, I'm proud to have led institutional reforms for the benefit of our Senate employees. Mahal na mahal ko kayong lahat, mga empleyado ng Senado. For one, we have made sure to repay our employees' dedication with increased benefits.
especially our long-serving employees who have devoted their life's work to the Senate. Marahil ay alam naman po ninyo kung ano-ano po ang mga monetary at non-monetary benefits na naibahagi sa inyo mula sa aking pamumuno. Mabuhay po kayong lahat. And I think we've been the most generous, and I'm proud of it. We have also gone full speed ahead on regularizing our casual and contractual employees. So many of our employees, particularly the hardworking folks in the Office of the Sergeant at Arms sa OSA, are just one step away from being regularized. Tinutulungan po natin sila pumasa ng civil service exam para matulungan po natin sila sa prosesong ito. By taking care of our own, the Senate has been able to perform better, supported as we are by the great work of our Senate employees. I salute each and every one of you for the job that you do. We are nothing without you. Maraming salamat po sa pagkakataon na masuklian ang trabaho ninyo para sa Senado. You have helped shape the legacy of the Senate in its first 2 years under the 19th Congress. Now, I do not want to make any grand proclamations about the legacy of the Senate in these 2 years. Our legacy is not for us to define. Ultimately, that will be for the Filipino people to decide. All we can do is put work in and hope that our record speaks for itself. And the record, I'm happy to say, has been met with approval. Under our leadership, the Senate has seen some of the best approval and satisfaction ratings in recent history, going back to 1988. Napakalaking karangalan po ito at nabigyan po kami ng lakas ng loob na lalo pang pagbutihin ang serbisyo natin dito sa Senado. As Senate President, I look back on these 2 years with immense pride over what the Senate has accomplished and stood for under my leadership. We have been bold and courageous as a Senate, unafraid to call out injustice where we see it, whether in our sovereign seas or within our own government. We have been fair-minded and truth-driven in the Senate, despite the political noise that often surrounds us. We have been a compassionate Senate, listening to and acting on our people's call for decent jobs, equitable wages, and accessible healthcare. And we have been a staunchly independent Senate. Let me say that again. We have been a staunchly independent Senate, holding strong against all threats against our institution and against very threats to the very foundation of the democracy in which our nation is built. Indeed, these 2 years, I have come to realize that being Senate President is not only about leading the troops, but also putting oneself on the line. If that's what it takes to protect our institution. And so I have put myself on the line to shield the Senate from all attacks, particularly from efforts to diminish the powers of this institution as the country's last bastion of democracy. In January, we fought against the dreaded People's Initiative, which would have destroyed this very institution I'm standing here right now. God knows what I had to do to defend the Senate. Throughout all this, I could count on each and every one of our colleagues, both from the majority and the minority, whose wisdom and cooperation helps shape the identity of the Senate for this post-pandemic age. But I want to thank my leadership team and those who stayed beside me till the very end. Ma'am Lauren, my Senate President Pro Tem, thank you very much for your loyalty and wisdom. I know many times temptations have been called to you, but you've been steadfast. Maraming salamat, ma'am. True test of character. Maraming salamat. To my dear Majority Floor Leader, pare, thank you for your hard work and dedication. Isa ka sa pinakamasipag nating Majority Floor Leader. Pare, thank you for your friendship till the very end. I love you. You know that. Mahal kita. I will always cherish your support. To Sunny, possibly the best finance chair this institution has ever had, I thank you, sir. I thank you. You know, your father was like a father to me. And I'm happy to call you my brother, sir. Senator JV, what can I say? Your loyalty, your friendship and hard work, which you helped steer many important measures in this institution. Sir, I'm proud to call you my friend. Nancy, who's been loyal from day one as a friend, never waving. Thank you, my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, my kumpadre. Pare, maraming salamat, pare. You are a good friend and kumpadre.
I'm proud that you're the ninong of my son. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. To the others, my dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent and to come to decisions through collaboration rather than direction. I have never dictated my position on any of you, you know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again, I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. I wish our new leadership the very best, and I pray that they will be steadfast in upholding the independence of this beloved institution. I will remain vigilant to make sure that the traditions and the rules of the Senate will remain steadfast. Once again, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Thank you very much, Senate President Juan Miguel Zubiri, for your heartfelt speech. We are grateful for your service to the institution. Thank you for your service to the nation. Thank you for a job well done, Senate President Juan Miguel Zubiri. Session is suspended. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.